So ito yung isa sa pinaka-challenge mo pag nag-aero ka. So bago ka mag-aero bike, isipin mo muna paano ka hahanap ng seat post ito kung magpapalit ka in the long run ha. So ang ayoko talaga dito kay Rebel Canyon Elite, unang-una So what's up? Ngayon, magkakaroon tayo ng real talk and unbiased opinion dito sa Rebel Canyon Elite F01. So for transparency, hindi tayo sponsor dito ng Rebel or ng kahit anong bike brand. Sasabihin ko dito kung ano lang yung aking sariling opinion dito. As a content creator ng mga vlog, sa dami ko nang na-bike check, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga napansin ko dito, kung ano ayoko, kung ano yung gusto ko dito. So like, comment, share, and subscribe. Magiging masaya to. Let's go! Okay, so bago tayo magkaroon ng real talk dito, isang mabilisang bike check. So meron na akong bike check ito, ilang beses ko na na-content to. So sa mga di pa nakakalam ng specs nito, para sa inyo, i-quick bike check natin tong si Rebel Canyon Elite F01. So yung frame nito ay pa-aero type, yung kanyang geometry, alloy 6061. So yung frame nito ay pa-aero type. Alam niyo na pag pa-aero, mahaba talaga yung kanyang top tube dito, yung effective top tube. So yung effective top tube nito ay medyo mahaba, 56 cm yan. So 56 cm, and yung size naman nito ay 48. So yung size niyan ay medium. Yung kinis niya, makinis na yan. Sa kanyang down tube, head tube, sa seat tube ay makinis na rin. Cable routing, naka full internal FDR sa down tube. Sa top tube naman, nandito yung kanyang brake cable papunta sa likod. So yung head tube nito, hindi siya tapered, naka straight lang. Ito yung logo ng Rebel. So yung lagay natin ng ulam, meron sa kanyang down tube, sa seat tube ay wala. Pero dapat nilagay nila dito parang kulang pa. Ayan, kasi medyo malawang pa naman yan. So hindi pa sasabit yan. So ayan, yun lang yung unang napansin ko dun. Yung FD ay naka sensor reflex na rin to. So hindi ito naka-clamp on. Ito yung naka-brace on na rin dito. Yung kanyang crankset 34 Halotech Milagros, papunta sa Moduna Eugene, 170mm. So lane. So ito yung nakikita ko sa mga nababike kong road bike dati pa. So yung kanyang stock na chain ay hindi ko makita yung mismong brand. So yung kanyang RD ay Sensa Reflex. Sprocket naman ito 28 teeth. Ito ay thread type pa. Hindi pa ito nakakaset. Kitang-kita nyo dyan sa ilalim. Makikita nyo dyan yung pagka-thread type nya. So 28 teeth yung pinakamalaki nito. And yung hubs nya ay bakal pa and ball bearing para makita nyo maigi. So para makita nyo maigi na bakal pa yan, tingnan nyo, dumikit yung ating magnet doon. So bakal yung kanyang hubs and ball bearing pa yan. So yung kanyang spokes, ayan, kita-kita nyo stainless steel 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 yung sa unahan, double wall alloy yung kanyang rim. Yung gulong ay KD Race Ragusa KD Race 700 by 25C. Ito yung 25C. Ayan, so medyo maluwang-luwang pa naman yan, pa-aero type naman to. And meron siya ditong lagayan ng caliper kung gusto nyo gawing rim brake to. May parang ano naman dito, parang brake line, pero duda ako medyo maliit yung pagkaka-brake line nila dito. So parang hindi siya literal na brake line. So sa likod, naka IS mount of international standard, yung ganitong mount na 160mm rotor, 6 volts, and naka QR or quick release yung wheelset sa likod. Dito naman yung pa-aero type nito ay alloy na. Ayan, didikit yung ating magnet. Itong part na to, yung railings nya ay bakal. Ito naman ay ball bearing pa, hard plastic. Yung upuan nya ay parang standard lang din. Ayan, wala siyang parang nasa 150 to 200 pesos. Nakita ko sa Shopee yung ganyan. Yung fork nya ay alloy na. Ayan. So kita-kita nya, didumidikit yung ating magnet. Ito ay alloy na. So yung wheel sa unahan, same lagi sa likod. 28 yung spokes ito. Double wall alloy yung ring. Parang brake line pa rin dito. Yung gulong Ragusa KD Race 700 by 25C. Naka-shredder valve din to. Yung hub sa unahan, bakal din yan. And ball bearing pa. Yan natin. Naka-QR na rin siya dito. 160mm rotor, 6 volts. And yung kanyang head tube ay straight lang.
Pwede kayo maglagay ng caliper dito o rim brake kung gusto nyo gawing rim brake si Rebel Canyon. Ito naman ay 80mm, alloy na rin yan, pero hindi ko gusto yung itsura nito, parang standard lang din talaga siya. And yung kanyang headset ay ball bearing pa. Ito naman 420mm and alloy na yung kanyang drop bar, and yung kanyang brake and shifter ay nakasensa reflex. So kunin muna natin yung timbang ni Rebel Canyon Elite baka tayo magbigay dito ng unbiased and real talk. Okay, timbangan natin si Rebel Canyon Elite F01. So ayan, 3, 2, 1, isang buhat lang to. Ayan. Okay. So ayan, around 13 kg. Ayan, so around 13 kg lang siya. Ito yung 15, ito yung 14. Punta na tayo sa real talk and anong bias opinion dito kay Rebel Canyon Elite. So yung presyo nito ay hindi masyadong nakakalayo kay PR40 na Pro Max. So yung cash nyon kasi ay around 10,000 pesos or 10,500 yata yun. Ito ay 10,799. Actually, yung mismong specs nito ay parehas lang din. Nagawa ko na lang content yan eh. Si Rebel Canyon Elite at sa PR40, halos parehas lang yung kanilang specs. So, ang ayoko talaga dito kay Rebel Canyon Elite, unang-una, yung kanilang sprocket dito ay nakasign sa reflex na, pero thread type pa yan. Ayan. So, yan yung unang-unang ayoko dyan. And pangalawa, sana ginawa na lang nila tong Sensa Ignite. So, dagdag 1 speed para maging cassette type na rin to. So, sa ngayon kasi medyo madami kang i-upgrade dito. Siguro ang pinapogi lang talaga nito ay ito. Ayan, kaya maganda siya tignan kasi nga naka-halotic siya dito. May lago sa papunta sa mundo nila Eugene and Solane yung ginamit dito. So maganda siya dito sa part na to. Diyan maganda, pero pagdating dito sa specs niya ay naka-thread type pa, 14 na 28 teeth and naka-sensa reflex. So sana man lang ginawa na lang nila tong cassette type na. Pero 8 speed siya. Usually kasi pag 8 speed ginagawa nila lang thread type pa. So ito ay ginawa nilang thread type, nakasign sa reflex, pero sana ginawa nila na to or sana sa next upgrade nila dito or next version gawin nila Sensa Ignite naman lang and cassette type na rin sana to sa bagong version na lalabas nila kung maglalabas nila ng bagong version. And yung hubs, isa pa sa ayaw ko dito, yung hubs niya ay bakal pa and ball bearing. So yung presyo ng around 10,000 pesos or 10,799 or 10,800, sobrang lapit talaga kay Pro Max PR 40. So bakal din yung kung nagkakamali and ball bearing pa yan. So medyo madami-dami kang i-upgrade dito, akala nyo ganyan lang yan. So medyo madami-dami kang i-upgrade. Kinaganda lang talaga ito sa unahan, pero dito bandang sa likod, upgrade ng sprocket, upgrade ng hubs, gawin mong seal bearing, magandang engagement. Kung gusto mong tunog mayaman, palit ka rin. So ditong part, yung spokes niya okay na rin to, normal naman na yan. Ito, kung gusto mong gawin nga pa lang rim brake, nasa iyo, pwede mong palitan yan, pwede mong mag-rim brake. Hindi naman ako magagalit. Yung gulong niya 700 by 25C, okay na rin. Ragusa, Caden Race. So kung pagpapalit ka pa niyan, nasa iyo na lang, gawin mong 28C, so nasa sayo. So yung seat post nito, isa pa to. Ito yung medyo mahirap hanapan pag magpapalit ka or puputulan mo to. Itong seat post nito, napakahirap hanapan ng eksaktong sukat. Ito kasi pag tumingin ka sa Shopee ng mga seat post ng mga Aero, ito yung isa sa magiging problema mo, yung saktong sukat nito, kasi iba-iba to. Iba yung sa Mountain Peak Striker, iba yung kay Pro Max, iba yung kay Rebel Canyon Elite. So ito yung isa sa pinaka-challenge mo pag nag-aero ka. So bago ka mag-aero bike, isipin mo muna paano ka hahanap ng seat post ito kung magpapalit ka in the long run, ha. Pero kung hindi ka naman magpapalit dyan, wala kang magiging problema sa part ng seat post niya. Yung saddle niya, isa pa, medyo may pagkamatigas siya. Ayan, ito yung tigo 150 yata sa Shopee na nakita ko, yung mga ganito. Yung fork naman, good thing, isa sa nagustuhan ko dito, yung frame niya alloy na makinis, and yung kanyang fork ay alloy na rin yung ginamit dito. Kasi sa presyong ganon, 10,800 pesos or 10,799, kung bakal pa to, tingin ko hindi to magiging mas sulit. So yung frame ay para sa akin panalo.
Yung kanyang fork ay panalo na rin, alloy, and isa pa sa ayoko dito, etong kanyang drop bar. Since aero siya, sana man lang ginawa na lang nilang aero type din to, kasi ito pa tubular pa eh. So hindi siya magiging literal na aero, kasi nga aero yung frame mo, mahaba yung stem mo, pero hindi ka naman naka-aero bar. So agree ba kayo sa akin? So sana ginawa na lang nila tong aero. Pero siguro sinakto nila sa budget. Kung ginawa na lang nila tong, siguro kung ginawa na lang aero to, feeling ko pag ginawa na lang aero yan, yung kanyang drop bar o aero bar, ginawa nila tong asin sa Ignite, and then naka 9 speed na rin to, naka cassette type, alloy, seal bearing yung hubs. Feeling ko yung presyo nito ay halos kasing presyo na lang din na malapit yung presyo kay TRH Infinite. So si TRH Infinite kasi ngayon ang presyo niya around 14.5, kung hindi ako nagkakamali, to 15 yung pinakamura. Ano kung meron din dito kay Budget Bus Cavite around 14.5 or 15k. So siguro papalo lang ng plus 2k siguro, o magiging 13k to 14k yung presyo nito kung binago to. So ayan. So siguro sa next upgrade, yun sana yung gawin nila dito. Upgrade na lang FDRD, gawin nila mas mataas yung spec. Sensa Empire, wow, Sensa Empire, pero naka-aero ka, no? Kaya siguro Sensa Ignite, next upgrade din sana nila dito. Sensa Ignite, gawin nila to FDRD, gawin nila tong cassette type, yung hubs gawa nilang alloy, seal bearing, kahit hindi naman tunog mayaman yan. Okay naman yung mga ganito. Pero sa gantong presyo, tingin ko, sa gantong presyuhan, kung naghahanap ka ng aero na mas mura kay PR40, kasi yun lang yung dalawang choice mo sa gantong price range around 10,000 pesos si PR40 Pro Max, si Rebel Canyon Elite ay parehas lang din. Mas mahal lang siguro ng mga around 500, mga ganong presyo. So siguro sa price range na, siguro mas okay na rin kung hindi ka naman maarte. Parang ang lamang lang nito kay PR40 ay ito, kung kakamali. Ayan, kasi pag tinignan mo na malayo, nagiging maangas siya kasi nga sa frame, tapos naka-halotex siya. Pero pagdating dito sa likod, ayun lang, thread type pa, HP, tapos bakal, ball bearing yung hubs niya. So kung bibili ka nito, ang i-upgrade mo dito, ayun, yung mga nabanggit ko na, gagawin mo tong cassette type, tataas mo yung speed, gagawin mong 11 speed, gawin mong Shimano Tiagra, Shimano Claris, Sora, or 105 na sa'yo. Pero siguro, kahit di mo na 105 to kahit gawin mo na lang tong Sensa, kung hindi ka naman maselan, gawin mong Tiagra, or kahit hanggang Sora lang, okay na to yung ganito no. So mag-upgrade ka na lang talaga doon sa mga part na binanggit ko. Dito, isa yung pinaka-challenge. Good luck sa mga bibili ng mga aero bike. Hindi ko kayo tinatakot pero yung gantong part ay mahirap hanapan talaga ng eksaktong sukat. Dadali mo to sa mga bike shop, wala kang makikita ang ganito sa mga bike shop, wala silang binibenta ang ganito, bihirang bihira. Ako din nagsasabi sa inyo, sa dami ng bike shop na napuntahan ko, bihira sila magkaroon ng gantong seat post. Ayan, so sa Shopee ko lang or sa online ka lang makakabili niya, sa Lazada. So yan yung pinaka-challenge dyan kapag kukuha ka ng isang aero. Hindi ko kayo tinatakot, pero yun yung realidad sa mga aero na mabibili nyo ngayon sa market. Alam ko mas maliit dito yung kay Mountain Peak Striker, saka kay Falcon, mas maliit dito. Ayan, so yung size nyan iba-iba. So yun lang yung ating content dito sa Real Talk and Unbiased Opinion kay Rebel Canyon Elite. So sana sa next version, yung mga nabanggit ko dito na ayoko sana gawin nila yun. Hindi naman yung sa inyo, tutusan ko sila, pero for the sake of consumer, sa pagiging sulit, alam mo naman ngayon, mahirap ang buhay ngayon, gusto ko yung mabibili nila ay mas sulit na rin. So sa ganitong presyo siguro pwedeng i-consider, pero in the long run mag-upgrade din kayo. So ano masabi nyo sa aking Real Talk and Unbiased Opinion dito? Agree ba kayo sa akin? So sa mga may sama ng loob dyan, so may mga violent reaction dyan, yung comment section, pwede kayo mag-comment dyan. Open tayo sa lahat dyan, hindi tayo magiging bias dito. So magsabi kayo ng mga gusto nyo sabihin dito sa mga sinabi ko. Yung opinion nyo ay gusto ko rin marinig kung ano ang masabi nyo kay Rebel Canyon Elite. Okay na ba sa inyo yung presyo niyang 10,799 sa current state na ngayon na ganito mga mas maganda sana talaga kung ginawa nila to Unang-una ito
yung gawin nila tong aero para mas maangas siya, para mas maangas siyang tignan. So yun lang mga Ellen, like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan mabibili kay Budget Buys Cavite. Ayan, sa mga gusto kong to, pwede to sa Home Credit and sa Shopee. Pwede yung orderin yan, yung Shopee link. Then yan sa video description, nasa comment section na rin yan mga Ellen. So like, comment, share, and subscribe. So be it, I love you. Signing out.